Isang araw, ang oceanographer na si Tom, kasama ang kanyang asawang si Julia at dalawang anak na sina Cassie at Ben, ay naglayag sa isang yacht sa dagat Caribbean. Habang abala si Tom at Ben sa pangingisda at si Cassie ay tutok sa kanyang gadget, nagpa siya si Julia na mag-swimming. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Tumingin si Julia sa paligid, ngunit nananatiling kalmado ang dagat. Gayunpaman, may nadarama siyang takot, parang may isang malaking bagay na mapanganib na umiikot sa paligid niya. Kasabay nito, ang mga instrumento sa yacht ay nagkakaroon ng problema, ngunit hindi ito pinapansin ni Tom na abala sa pangingisda. Samantala, lalong lumala ang pakiramdam ni Julia at unti-unti siyang nalulunod. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit hindi siya naririnig ng kanyang pamilya. Parang hinihila siya ng tubig papalayo sa yacht. Nang maging kritikal ang sitwasyon, sa wakas ay narinig ni Tom ang mga sigaw niya. Agad siyang nagtungo sa helm at pinatakbo ang yacht papunta kay Julia. Tumalon si Tom sa tubig, at sa tulong ng mga bata, matagumpay nilang naiahon si Julia at muling binuhay. Galit si Tom dahil lagi niyang hinihiling na sabihan siya kapag may lalanggoy. Humingi ng tawad si Julia at kinalimutan na nila ang insidente. Bukod pa rito, espesyal ang araw na iyon, ika-13 na kaarawan ni Ben. Sinindihan ni Tom ang mga kandila sa cake ni Ben, at lahat ay bumati sa kanya, habang si Cassie ay kumuha ng group photo ng masayang pamilya. Habang kausap ni Cassie ang kanyang nobyo sa telepono, biglang nagsimula ang isang malakas na bagyo. Nag-alala si Cassie, ngunit siniguro ng kanyang nobyo na ligtas siya bago maputol ang koneksyon. Sinabi ni Cassie sa kanyang mga magulang ang tungkol sa bagyo sa lupa, ngunit biglang naramdaman nilang umalog ang yacht. Nang lumabas sila sa deck, nakita nila ang malalaking bangkay ng mga balyena na palutang-lutang sa paligid nila. Ipinaliwanag ni Tom na minsan, nawawala sa direksyon ang mga balyena kapag may bagyo, ngunit ang mga ito ay delikado at itinutulak ang kanilang yacht. Tumalon si Tom sa tubig upang alamin ang nangyayari at bumalik siya na may sugat, nasugatan siya ng propeller ng yacht. Tinahi ni Julia ang sugat sa balikat ni Tom habang ipinaliwanag nito na nabaluktot ang mga shaft ng yacht, malamang dahil sa buntot ng balyena, at malabong makaalis sila. Pagkatapos, sinubukan ni Cassie na muling makipag-ugnayan sa radyo, ngunit walang signal. Pati ang kanilang radyo ay hindi nakakakuha ng signal. Sinuri ni Tom ang kanilang mga supply at naitentong mayroon silang sapat na tubig para sa 4 na araw. Habang naghihintay ang pamilya, narinig nila ang mga kakaibang tunog mula sa labas. Nang lumabas sila sa deck, nakita nilang may mga kumikislap na bagay na bumabagsak mula sa kalangitan, palapit ng palapit. Nagdesisyon si Tom na patakbuhin ang makina at napigilan ang isa sa mga bagay na bumagsak sa kanilang direksyon. Ngunit tuluyan nang nasira ang makina ng yacht. Mula sa kanilang malapit na pagkakatanaw, nakita nila na ang mga ito ay mga artificial satellite na bumabagsak mula sa kalangitan. Biglang nagkaroon ng kakaibang tunog na nagdulot ng pagdurugo ng ilong at pagkahilo sa pamilya. Sinubukan ni Tom na magpaputok ng flare gun para humingi ng tulong, ngunit wala pa ring epekto. Hirap na hirap ang pamilya sa gabing iyon, ngunit kinaumagahan, laking pasasalamat nila na buhay pa sila. Ngunit napansin nilang may malaking butas sa gilid ng yacht at hindi nila maintindihan kung bakit hindi sila lumubog. Nang lumabas sila, nagulat sila sa kanilang nakita, na wala ang dagat at ang kanilang bangka ay nasa gitna ng isang mabatong disyerto na dating dagat. Pagkalipas ng ilang sandali, sinubukan ni Tom na pagaanan ang sitwasyon sa pamilya. Ipinahayag niya na hindi lahat ay maaaring namatay. Napansin din niya na ang kanilang compass ay hindi tama. Ang hilaga ay wala sa dapat nitong lokasyon, nangangahulugang ang mga poste ng mundo ay nagbago. Ganito ang nangyari noong unang panahon, ngunit matagal na. Ibig sabihin, umatras na ang dagat at maaaring karamihan ng sangkatauhan ay nawala na. Hindi matanggap ni Cassie ang revelasyong ito at tumakbo sa loob ng cabin, habang si Julia ay nagtungo para suriin ang natitirang supply ng pagkain. Nagpalipad naman si Ben ng makukulay na lobo, umaasang makikita sila ng mga nakaligtas. Samantala, nagpadala ng distress signal si Tom sa radyo at laking gulat nila nang makatanggap ng tugon mula kay Nuto, kapitan ng isang maliit na submarino. Ipinaliwanag ni Nuto na nakaligtas sila dahil nasa ilalim sila ng dagat noong nangyari ang kalamidad, ngunit hindi nila inaasahan ang tulong. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, babalik ang dagat makalipas ang 1 linggo at magiging mapanganib ito. Pinayuhan ni Nuto na maghanap sila ng mas mataas na lugar. Inutusan ni Julia ang mga bata na mag-empake, at tinanong ni Tom si Nuto kung maaari nitong iligtas ang kanilang mga anak. Ipinaliwanag ni Nuto na maliit ang submarino at maaari lamang magdala ng 1 tao. Sa wakas, nakuha ni Tom ang pahintulot na dalhin si Cassie at Ben. Kinabukasan, habang naghahanda sila para sa kanilang paglalakbay, biglang may isang lalaking may kasamang aso na lumapit sa kanilang yacht. Binati siya ni Tom at inalok ng tubig, ngunit biglang sinuntok ng lalaki si Tom at sinaksak siya ng improvised na sibat. Nakita ito ni Julia at nagmamadaling pumunta sa asawa, ngunit wala nang magagawa para iligtas siya. Tumakbo si Julia pabalik sa yacht habang hinahabol ng lalaki, ngunit nasugatan siya sa braso. Gayunpaman, nagawang umakyat ni Julia sa deck, at sa tulong ng mga bata, nabarikada nila ang pinto ng cabin. Ibinigay ni Julia kay Cassie ang flare gun at sinabihan siyang gamitin lamang ito sa pinakahuling pagkakataon.
Samantala, sinubukan ng mamamatay tao na sirain ang mga pinto at sa kalaunan ay nagtagumpay. Si Julia ay nagtago sa banyo sa likod at nilinis ang kanyang sugat. Pagpasok ng mamamatay tao, agad siyang nagtungo sa kusina at kumuha ng pagkain. Malinaw na siya'y gutom na gutom. Hawak ang isang lata ng pagkain, sinimulan niyang halughugin ang yacht. Samantala, kumuha si Julia ng kutsilyo mula sa kusina upang ipagtanggol ang sarili. Pumasok ang mamamatay tao sa cabin, ngunit tumalon si Julia sa tubig at nagtago sa ilalim ng yacht. Sinilip ng mamamatay tao ang butas, ngunit hindi niya nakita si Julia. Gayunpaman, inatake si Julia ng aso, kaya't napilitan siyang patayin ito. Narinig ng mamamatay tao ang ungol ng aso at lumabas para tingnan. Natagpuan niya ang katawan ng aso, samantalang si Julia ay bumalik sa yacht mula sa kabilang gilid. Nahulog siya diretso sa mga kamay ng mamamatay tao. Binugbog siya nito, itinapon sa sofa, at sinimulang sakalin. Nakita ni Cassie ang lahat ng ito at napagtantong oras na para gamitin ang flare gun. Binuksan niya ang locker at pinaputukan ang mamamatay tao. Tumalsik ito sa gilid, ngunit nasunog ang yacht dahil sa flare. Sinabi ni Julia sa mga bata na tumakas habang siya naman ay pumasok sa kusina. Sugatan lamang ang mamamatay tao at muli siyang umatake. Sinipa siya ni Julia, kinuha ang mga nakapak na bag, at tumalon sa tubig kung saan nakita ni Ben ang katawan ng kanilang ama. Tumakbo si Cassie papunta sa katawan at umiyak. Hinalikan ni Julia ang yumaong asawa, ngunit nakita niyang tumalon mula sa nasusunog na yacht ang mamamatay tao. Kinuha niya ang mga bata at iniwan ang bangka, na sumabog sa likuran nila. Tumakbo sila sa mabatong disyerto at nakahanap ng kanlungan sa isang bangin kung saan may dumadaloy na ilog. Gayunpaman, maalat ang tubig at hindi ito maaaring inumin. Nagbahagi si Cassie ng kaunting tubig sa kanyang kapatid, ngunit tumanggi si Ben na uminom. Siya'y labis na nalulungkot, iniisip na ang mga lobo ang dahilan kung bakit sila natagpuan ng mamamatay tao. Sinabi rin ito ni Cassie, ngunit pinatigil siya ni Julia, ipinagtatanggol ang kanyang anak at sinabing wala siyang masamang intensyon. Sinabihan niya ang mga bata na maghanda dahil mahaba pa ang kanilang paglalakbay. Bigla niyang nakita ang mamamatay tao muli, walang tigil na sinusundan ang kanilang bakas. Nagsimula muling tumakbo ang pamilya. Sa gabing iyon, nakakita si Ben ng bangkay ng isang hammerhead shark at sinubukang katayin ito, ngunit nakita ni Julia ang mamamatay tao at inutusan ang mga bata na tumakbo. Nang dumaan sila sa isang lugar na dating binaohan ng mga toxic waste barrels, pinaabante ni Julia ang mga bata, kahit na may banta ng kontaminasyon. Alam niyang malapit na silang maabutin ng mamamatay tao. Naglakad sila sa dating ilalim ng dagat, humahakbang sa mga tambak ng plastik at iba pang basura. Hindi nagtagal, napansin ni Julia na sobrang uhaw na si Ben at ibinigay sa kanya ang huling patak ng tubig. Naluha si Cassie, kumbinsidong wala na silang pag-asa, ngunit pinilit silang magpatuloy ni Julia. Sa wakas, nakakita sila ng mga bahagi ng isang eroplano na bumagsak sa dagat matagal na panahon na ang nakalipas at pumasok sila rito upang magpahinga. Tiningnan ni Julia ang huling litrato ng kanilang pamilya at inalala ang unang pagkikita nila ni Tom, na nangyari sa ospital kung saan dinala si Tom dahil sa decompression sickness matapos ang isang nabigong dive. Umiyak ang mga bata habang inaalala ang kanilang ama at nagpapaalam sa kanya. Sa gabi, nagising si Cassie dahil sa ingay. Lumabas siya at naupo malapit sa eroplano. Mula sa kadiliman, lumapit ang mamamatay tao. Hindi niya alam na pain si Cassie. Habang handa ng dakmin siya, inatake siya ni Julia mula sa likuran gamit ang kutsilyo. Kinaumagahan, naghanda ang pamilya na magpatuloy sa kanilang paglalakbay, ngunit natuklasan nilang ang katawan ng mamamatay tao ay ginagalugad ng mas malalaking nilalang, isang senyales na may mas malalaking panganib kaysa sa mga tao sa disyerto. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, ngunit biglang tumakbo si Ben patungo sa isang maalat na lawa at nakainom ng kaunti. Agad siyang hinailan ni Julia, ngunit biglang nasuka si Ben. Pagkatapos, nakatagpo sila ng mga upuang plastik at gumawa ng pansamantalang silungan mula sa araw. Habang nagpapahinga, nakarinig ng kakaibang tunog si Julia. Lumabas siya at nakita ang isang bagay na nagpabalisa sa kanya. Tinawag niya ang mga bata at sinabing kailangan nilang tumakbo. Nakita nila sa di kalayuan ang isang malaking barko na napapalibutan ng mga bumagsak na mga container, kasama ang ilang naglalakad na tao. Tinawag ni Julia ang mga tao, ngunit natakot ang mga ito at pumasok sa container, hindi pinansin ang kanilang mga sigaw ng tulong. Umakyat ang pamilya sa ibabaw ng isang container, ngunit nasugatan si Julia sa binti nang umatake ang mga higanteng alimango. Gayunpaman, umupo sina Julia, Cassie, at Ben sa itaas ng container habang pinapanood ang mga alimango na nakakapasok sa mga bitik ng pinto at pinapatay ang lahat ng tao sa loob, kahit na sinubukan nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ikinabit ni Julia ang isang scarf sa kanyang sugat at nawalan ng malay. Kinaumagahan, nagising siyang mag-isa, takot na takot, at tinawag ang mga bata. Napag-alaman niya na nakaalis na ang mga alimango at ang mga bata ay bumaba upang maghanap ng pagkain at armas. Habang sinusunog ni Julia ang kanyang sugat upang isara ito, si Ben naman ay sinusuri ang mga nahanap na armas. Sa paghahanap nila sa mga container, nakahanap sila ng kaunting pagkain at tubig sa bulsa ng isa sa mga bangkay. Nakahanap si Julia ng radyo at nakipag-ugnayan kay Nato.
Sagot ni Nato na siya rin ay inatake ng mga arthropod mula sa kailaliman ng dagat. Batay sa kanyang obserbasyon, babalik na ang dagat sa lalong madaling panahon kaya lumabas ang mga nilalang na iyon. Nagmakaawa si Julia na iligtas ni Nato ang kanyang mga anak, ngunit hindi niya alam kung saan tatango dahil nawawala ang mapa. Nagpaputok si Nato ng flare, nakita ni Ben ang direksyon, at dali-daling tumakbo ang pamilya papunta roon. Hindi nagtagal ay nakita nila ang isang dilaw na submarino sa di kalayuan, ngunit mahirap itong abutin dahil sa mabatong lupain ng dating seabed. Hindi gusto ni Cassie ang mga usapan ng kanyang ina tungkol sa pagligtas sa kanila, ngunit hindi ito pinansin ni Julia at itinulak ang pamilya na magpatuloy. Napilitan silang dumaan sa isang bangin na kontaminado ng toxic waste. Isang punto, nasangkot sila sa landslide at nahiwalay si Julia sa mga bata. Inutusan niya silang magpatuloy, at nang tumanggi si Cassie, nakiusap si Julia na iligtas niya ang kanyang kapatid. Nakalabas sina Cassie at Ben sa bangin at nakarating sa submarino, ngunit walang tao sa loob. Bigla na lang, lumitaw si Nato mula sa likod ng bangka, sugatang-sugatan. Inamin niya na wala na siyang pag-asang mabuhay at inutusan silang sumakay sa submarino. Subalit, bumalik si Cassie upang hanapin ang kanyang ina, na pilit na ipinagtataboy ang mga paparating na alimango. Paubos na ang kanyang mga bala. Umakyat si Cassie sa hadlang ng mga bato at iniabot ang kanyang kamay sa ina. Nakaligtas sila sa submarino bago sila maabyutin ng mga alimango, ngunit namatay si Nato sa kanilang mga pangil. Umakyat ang pamilya sa submarino, at sa mga sandaling iyon, isang malaking alon ng karagatan ang dumating mula sa abot tanaw. Itinaas ng tubig ang submarino at hinayla ito sa ibabaw ng mga bato. Habang pinapanood ni Julia ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang araw, bigla siyang nawalan ng malay. Nang magising siya, napansin niyang huminto na ang sasakyan. Binuksan ni Julia ang hatch at lumabas ang pamilya, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang wasak na lungsod na dinala ng alon. Maraming salamat po sa panonood.